And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At eto na mga kapatid. Nako mga kababayan, eto na ang katuparan natin mga kapatid sa ating mga pinapangarap mga kababayan na magagandang armas at high-tech at dekalidad mga kapatid na kagamitang pandigma. Mga kababayan, bansang Amerika planong magtayo dito sa Pilipinas mga kapatid ng kanilang ammunition factory. Na kung saan mga kababayan, dito na po gagawin itong mga high-end na mga kagamitang pandigma mga kapatid ng bansang Amerika. Nako mga kababayan, kabahan na po dito mga kapatid ang bansang China. Napakalaking advantage kasi nito mga kababayan sa ating mga Pilipino, and especially mga kapatid sa ating mga kababayan na mga walang trabaho. Kasi nga mga kapatid, itong ammunition factory na planong itayo ng Amerika mga kababayan dito sa Pilipinas ay magdadala po ito mga kapatid ng napakaraming trabaho para sa mga Pilipino. At hindi lang yan mga kababayan, mas lalo pong lalakas mga kapatid ang sandatahang lakas ng Pilipinas kapag ito po ay nasimula ng itayo mga kababayan ng bansang Amerika dito sa ating bansa. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaksyon. Bukas ang Pilipinas sa posibleng pagtatatag ng US ng Joint Ammunition Manufacturing and Storage Facility sa Subic Bay. Sa isang US House Committee on Appropriations report nitong buwan, ipinag-utos ng mga mambabatas doon sa US Department of Defense, US Department of State at International Development Finance Corporation na magkaroon ng feasibility study bilang bahagi ng Indo-Pacific Ammunition Manufacturing. Magiging daan din ito upang magkaroon ng Amerika ng forward staging ng ammunition stockpile sa Subic, na dating US Naval Base hanggang 1991. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleo, revenue, dito nga gagawin is welcome. At lalo-lalo na pag meron tayong sustainability portion na magagamit natin ang produkto Yan mga kapatid win-win situation po ito mga kababayan para sa bansang Pilipinas. Biruin nyo mga kapatid, pag sinimulan itong planong ito ng Amerika mga kababayan na magtatayo nga dito ng ammunition factory mga kapatid sa bansang Pilipinas, ay napakarami ng trabaho mga kapatid ang mabubuksan mga kababayan para sa ating mga kababayan mga Pilipino na wala pa pong trabaho. Take note guys Amerika po ito mga kapatid. Ibig sabihin, pag ito po ay binuksan mga kababayan kung ito po ay natuloy at nagbukas dito ng trabaho sa ating bansa mga kapatid, malaki po ang sahod mga kapatid na pwedeng kitain ng ating mga kababayan. At hindi nga lang yan mga kapatid napakalaking bagay po nito itong ammunition factory ng Amerika para sa ating sandatahang lakas mga kapatid. Biruin mo pwedeng gamitin ito mga kababayan ng bansang Pilipinas. Worst comes to worst mga kababayan, hindi na po tayo magagahol mga kapatid sa mga armas. Kasi nga mga kababayan, nandito sa ating bansa mga kapatid ang ammunition factory ng bansang Pilipinas. At sigurado yan mga kababayan, magbibinipisyo din dito ang ating gobyerno. Dahil kikita ang gobyerno natin dito mga kapatid. Di ba? Napakalaking bagay nito mga kababayan itong pinaplano ng Amerika para sa ating bansa. And hopefully mga kapatid suportahan po ito ng lubos mga kababayan ng ating gobyerno. Kasi nga mga kapatid, meron din po tayong naririnig ng mga balita na meron nga mga tumututol. Nako, hindi na talaga nawala ng tawag dito. Hindi na talaga nawala ng bashers mga kababayan itong ating gobyerno. Di ba? Merong mga tumututol mga kababayan dahil delikado daw ito para sa ating bansa. Mga kapatid, kahit sa ang anggulo naman, nasa delikadong sitwasyon po mga kababayan yung ating bansa. Dahil nga mga kapatid, pinag-iinteresan tayo ng bansang China. Pinag-iinteresan mga kababayan ng China yung ating mga teritoryo.
May mas delikado pa ba mga kababayan sa ginagawang panghaharas ng China, no, sa ating mga Coast Guard, sa ating mga Navy? May mas delikado pa ba dyan mga kapatid? Alam nyo mga kababayan, ito na po ang pagkakataon ng Pilipinas mga kapatid para lumakas ang ating sandatahang lakas. Diba? Sana talaga mga kapatid matuloy po, no, itong proyekto na ito ng bansang Amerika. Tuloy. But on a purely commercial basis, ito ay defense industry na mag-e-employo ng Pilipino, no? Sa special export processing zone. Sa ngayon, Meron pa pala tayong mga export processing mga kapatid na pwedeng asahan. Ibig sabihin mga kababayan, kikita ng malaking buwis mga kababayan ang bansang Pilipinas. Dahil mag-e-export pala to mga kapatid, yun pala ang plano. Talagang tiba-tiba mga kababayan, ano, ang ating bansa dito. Tiba-tiba na tayo sa kagamitang pandigma mga kapatid. Tiba-tiba pa tayo sa kita mga kababayan. Pati yung ating mga kababayan, mga Pilipino na walang trabaho, kikita din dito mga kapatid. Dahil matagalan po ano, itong trabaho ng ammunition factory. Factory po ito mga kababayan na mga high-powered na mga kagamitang pandigma. Saan ka pa ba niyan makakahanap mga kababayan? Ito na po yung opportunity mga kapatid na inaantay ng bansang Pilipinas. Diba? And I'm sure mga kababayan, nai-intimidate na dito, no, ang bansang China. Number 1 na aangal dito mga kapatid, ang China talaga. Diba? Ngayon mga kababayan, hindi na nila tayo pwedeng basta-bastahin pag ito po, no, ay natupad na mga kapatid. And I'm sure tatanggapin ito ng ating gobyerno mga kapatid. No, tatanggapin talaga at yayakapin ito ng ating gobyerno dahil ito po talaga, no, ang isa sa mga pangangailangan ng ating sandatahang lakas ngayon. Pero sobra-sobra na ang supply natin mga kapatid, ano, na pwede natin magamit sa digmaan. Dahil nga mga kababayan, nandito na sa Pilipinas yung factory. Di ba? Tuloy. yun ay wala pang natatanggap na opisyal na proposal ng ating gobyerno. Pero welcome ang panukala sa malalim na relasyon ngayon ng Pilipinas at US. Naturally, we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged. Yun na nga mga kapatid, tulad nung nakaraang napag-usapan natin, malaking bagay pag yung mga malalakas na bansa, mga kapatid, ay magtatayo dito ng kanilang mga ng kanilang mga factory ng armas. Dahil yung teknolohiya nila, mga kapatid, na galing doon sa kanilang bansa ay madadala dito sa bansang Pilipinas. Diba? Hindi tayo lugi niyan, mga kababayan. No, baka later on mga kapatid, makikilala na tayo bilang isang bansa sa Asia na may malakas na mga kababayan, military power. Dahil nga mga kapatid, dito sa technology na posibleng dala, no, ng bansang Amerika dito sa loob ng ating bansa. Di ba? Win-win to mga kababayan, para sa ating bansa at sa bansang Amerika. Dahil nga mga kapatid, dadami yung kanilang reserbang mga armas, mga bala, di ba? At the same time, ang Pilipinas, ganon din mga kababayan, dadami din po yung reserve natin na mga kagamitan para sa digmaan mga kababayan. Diba? Hindi naman natin hinahangad talaga ng digmaan mga kapatid, pero just in case lang. Diba? Worst comes to worst mga kababayan, meron po tayong mahuhugot. At hindi lang basta-bastang armas mga kapatid, mga high-tech pa po yan na mga kagamitan. At sa ibang, naman mga kababayan, sa ibang aspeto, yung mga kababayan natin, kikita din. Kasi mga ngailangan po ito mga kapatid ng napakaraming mga trabahante. Diba? Yung ating gobyerno kikita din dito pag nagsimula na silang mag-export. Mga kapatid, ano pa bang hahanapin natin dito? Diba? Ayaw pa ba tayo mga kababayan sa mga ganitong opportunity? Okay na yan mga kababayan, diba? Ito yung inaantay natin mga kapatid. At ito, malapit na po itong maisakatuparan mga kababayan. Tuloy. Being a like-minded and a treaty partner in itself. Samantala, nasa Pilipinas ngayon si Lithuanian Defense Minister Dovile Shakaline
para sa 4 na araw na official visit. Dito ay nilagdaan nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang isang Memorandum of Understanding para pagtibayin pa ang defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Lithuania. Dito mo talaga makikita mga kapatid na marami pong mga bansa ang sumusuporta sa ating bansa mga kababayan. Di ba? Maraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas. Ito lang yan eh. Kung mali yung paninindigan natin dyan sa may West Philippine Sea mga kababayan, dapat itong mga bansa na ito kinikriticize na po ang bansang Pilipinas. Pero nakikita nyo mga kapatid, sumusuporta sila. Diba? Sinusuportahan nila ang ating bansa. Isang patunay yan mga kababayan na nasa tamang paninindigan po ang bansang Pilipinas. At sigurado mga kapatid, talagang umiiyak na ang China dito mga kababayan sa balitang ito. Tuloy! Kabilang na rito ang cybersecurity, defense industry, munitions production cooperation at pagtugon sa hybrid threats. At grabe, ibang klase talaga si President Marcos, mga kapatid. Tinutudo na niya lahat. Lahat ng pwedeng makatulong sa ating bansa, tinutudo na po ng ating presidente, mga kababayan. Kaya galit na galit sa kanya, mga kapatid, itong mga kabilang partido. Dahil mga kababayan, wala po silang napatunayan, maliban lang mga kapatid dito sa mga illegal na kontrabando na pinapasok nila sa ating bansa. Pero yung sabihin mo na napatunayan mga kapatid sa pagpapalakas ng ating bansa, walang napatunayan mga kapatid. Itong administrasyon ni Digong, di ba? Puro lang kabalbalan mga kababayan. Imbis na tulungan yung kanyang mga kababayan, pinapagurgor mga kapatid, pinapagurgor yung kanyang mga kababayan para pagtakpan yung mga illegal na droga mga kapatid na pinapasok ng kanyang kaibigan dito na si Michael Yang. Yun lang ang napatunayan ni Digong mga kapatid, na meron siyang ginawang katarantaduhan sa ating bansa. Maliban dyan mga kababayan, wala po siyang napatunayan, at nilubog pa niya tayo mga kapatid sa utang. Di ba? Yun. Ito si President BBM mga kapatid. Ito po yung handog ng ating presidente sa atin mga kababayan. Palakasin at baguhin ang bansang Pilipinas. Talaga naman mga kapatid. Tuloy! Maritime security, kagaya ng Pilipinas, may mga kinakaharap na hamon at kaparehong banta ang Lithuania pagdating sa kanilang seguridad. Kaya naman kapwa binigyan diin ng dalawang defense official ang kahalagaan ng pagtindig kahit maliliit na bansa alinsunod sa international law. We have to connect our peoples, those who understand very clearly that freedom is not a given. Freedom is something you have to fight for, and sometimes fight very, very hard. So therefore, now we have a framework, now we have a way forward, now we have a clear understanding that it's going to take a lot of hard work. It's going to take a lot of resources, but our children, they deserve to live in a free world. The small nations, as our president has always said, need a firm voice in international affairs. And we both resist the nomenclature that we are mere agents of other large powers when our people bear the brunt of standing up for our own national interests and our own futures as we decided. Patrick Kasi nga ang China mga kababayan, di ba? Yung narrative nila na ginagamit nga lang daw tayo as pawn. Pero, di ba, na-debunk na natin yan. Hindi tayo pawn ng Amerika mga kapatid. Meron tayong pinaglalaban. Nandyan ang West Philippine Sea. Nandyan ang Palawan na pilit inaangkin ng bansang China. Di ba? Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit nagpapalakas po tayo ng ating sandatahang lakas. Yan ang dahilan kung bakit humihingi tayo ng saklolo sa bansang Amerika. Dahil dambuhalang bansa po mga kababayan ang ating kinakaharap ngayon. Walang mali dito mga kapatid sa ginagawa ng ating presidente. Tama lang po ito para proteksyonan ang ating soberanya. Tuloy! Jesus para sa pambansa. So yun na mga kababayan, napakagandang balita po nito mga kapatid at nakakatuwa po talaga. Dahil mga kababayan sa wakas, pag ito po ay natuloy mga kapatid, manggagalaiti sa galit nito mga kababayan ang bansang China.
Buti na lang mga kapatid, magaling ang diskarte ng ating presidente, and dito din kay DND Secretary Gilberto Chodoro. Pareha silang magaling mga kababayan. Pagdating sa pagdepensa ng ating bansa mga kapatid, dito talaga ako hanga kay President Marcos at dito kay DND Secretary Gilberto Chodoro. Napakagaling po nila mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang po itong video natin. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, please don't forget to subscribe at pakilike ang ating video mga kapatid para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.